Nag-message sa atin, worth it pa raw ba na manirahan, magtrabaho dito sa Canada? Kasi may mga nababalitaan daw sila na umaalis na rito sa Canada kasi mahirap na raw ang buhay, mahirap na raw humanap ng trabaho, mahal yung mga bilihin, mahal yung mga renta sa apartment, lahat nagmahal na, hindi na raw worth it, hindi na raw sapat yung kinikita para mamuhay dito sa Canada. Parang nagtatrabaho ka na lang daw para sa mga renta, sa mga bills, and so on and so forth. O sagutin natin yan base sa ating karanasan na naninirahan dito sa Toronto, Canada. Worth it pa nga ba na pumunta, kung pupunta ka sa abroad at Canada ang destination mo? Mahirap na nga ba ang buhay? Maire-recommend pa ba ang Canada kung sakaling may kaibigan ka, kamag-anak na gusto mag-abroad? I-recommend mo pa ba yung Canada? O sige, sagutin natin isa-isa yung mga katanungan. Actually, napansin ko talagang namahal na talaga ng todo yung mga bilihin. Dati alam nyo yung $100, parang 1 week, 2 weeks medyo okay pa, pero ngayon $300 na. Talagang kukulangin pa for 2 weeks. Tapos yung apartment dito sobrang mahal na. Alam nyo ba, 10 years ago ang apartment lang dito is magkano? 1 bedroom nasa $700, $800. Ngayon, ang 1 bedroom dito, hindi pa sa downtown is 1,718. Tapos ang gabayad ka pa ng hydro. Ganun katindi ang bilis ng pagtaas ng mga ano rito, mga bayarin. Tapos mahirap na raw humanap ng trabaho ngayon dito. Ako napansin ko dati mag-apply ka ng trabaho, parang ang dami agad na tumatawag sa'yo. Ngayon talagang pahirapan na rin sa paghanap ng trabaho. Depende sa location. Kasi syempre dumagsa yung dumating na mga tao dito sa Canada, mga international student, temporary workers, and so maraming taong dumating, mas maraming nabigyan ng trabaho. Hindi ka mukha dati na mag-apply ka ng trabaho, ang daming tumatawag. Ngayon mag-apply ka ng trabaho, marami pa rin trabaho, pero hindi nakamukha nung 5 years, 10 years ago na talagang minsan 3 ang tumatawag sa'yo. Ngayon, mag-submit ka ngayon ng application, parang minsan 1 week wala pang tumatawag. And ang nakikita ko pa ngayon, kahit na mag-apply ka, mas maganda pa rin yung may kakilala ka sa loob ng kumpanya na nagtatrabaho. Referral system na tinatawag. Worth it pa nga ba na magtrabaho dito? Kasi marami raw silang napapanood na vlogs na lalo pag dito ka sa Toronto, Canada nagpunta, kailangan daw 2 or more jobs ka kasi hindi ka kasya. Ito, yung being realistic lang, no? Kapag kasi dito ang nakatira ka sa Toronto, Canada, tapos ang trabaho mo lang is isa, tapos hindi naman kalaki ang sweldo, mga $20 per hour, talagang sapat-sapat lang. Yan ang katotohanan, walang halong biro yun. Walang halong biro. Kasi kunwari, $20 per hour ang sweldo mo, tapos dito sa Toronto nakatira, ang 1 bedroom apartment mo is magkano? 1,718, tas plus hydro. Sabi natin 2,000 na sa apartment. So talagang hindi naman kulang, sapat-sapat lang. Kaya hindi ka agad makakaipon. So ang gagawin mo para makaipon ka, hanap ka talaga ng second job mo, or hahanap ka ng trabaho, kahit isa lang trabaho mo na talagang malaki ang kita. So anong gagawin? Mag-upgrade ka. Mas malaki ang sweldo na fit sa skills mo.
So we just wait. Let's work. Ganun ngayon talagang And mahal get na. drunk and eating, and then maybe I can run it to the car and get your thing, okay? Just Eh, sit may, here for a may nagtatanong sa akin, kung mahal na pala, bakit daw nandito pa ako sa Toronto, Canada, and 10 years na ako rito. What? Okay, Yes, I hear you. I know you want both of them. when it comes to apartment, alam niyo ba kung magkano ang bayad namin sa one bedroom apartment? 900 pa rin. Kasi nando kami sa old tenant na rent. Pero kung bago kang dumating dito, yung rent mo na yon is talagang talagang doble. Doble talaga. Mahigit pa. Kaya pag bago, medyo mag-iisip ka sa Toronto ka ba pupunta, o medyo humanap-hanap ka muna ng lugar na medyo malayo na mas may mura ang mga bilihin, mga renta, and so on. Kasi hindi lang naman sa mga expenses pa lang, sobrang dami. Tingnan nyo, at mahal. May rent, may hydro ka pa, tapos may insurance ka pa rito. Sabihin ng iba, huwag na muna kung may insurance. No, para sa akin mahalaga yun, kasi if something happens sa'yo dito at wala ka insurance, talagang napakalaking problema. So kunwari, meron kang 3 anak, kayo mag-asawa, so dapat lahat kayo may insurance. Napakahalaga niyan. Siyempre yung transportation, sasama natin yan. Foods, mag-grocery, siyempre yung mga personal na kailangan natin, mga damit, sapatos, and so on. Pag winter, kailangan bili ka ng winter jacket na komportable ka, kasi kung hindi ka bibili ng ganyan, medyo ako 3 taon ba ako bumili. Kailangan meron kang kasuotan na appropriate sa winter, or else magkakasakit ka. Ngayon, ang tanong, maire-recommend mo ba yung Canada sa mga friends mo na gustong mag-abroad? Worth it pa ba manirahan dito? Para sa akin, worth it manirahan dito at magtrabaho. Kasi dito sa Toronto, Canada, big sa inyo, maraming trabaho dito. Tsaka dito, kahit wala kang sasakyan, okay. Kasi yung public transportation dito sobrang accessible. Tapos every few minutes may bus na dumaraan. Connected na yan sa train sa downtown Toronto. Kaya okay. Kumpara sa ibang probinsya na kapag winter, talagang hindi po pwede na wala kang sasakyan. Kasi talagang mamamatay ka sa lamig, hindi ka makapaglakad. Kumpara dito na kahit mag-antay ka ng 3 minutes, 5 minutes sa labas, okay lang. Kasi talagang sunod-sunod yung dating ng bus. Yung train, talagang non-stop yung takbo niyan. Accessible, walang problema. Kaya okay. Tapos maraming trabaho dito. Kaya ang katotohanan. And then, yung service dito sobrang bilis. Kunwari, mayroon nagkaroon ng emergency, tawag ka lang sa 911, mabilis dumating. Nasubukan na namin yan. Tapos yung mga simbahan, paaralan, mga public services dito, sobrang accessible. Kung maglilibot man kayo, punta ka lang sa downtown, connected na yan. Andiyan yung CN Tower, Ripley's Aquarium. Kung mahilig ka sa sports, nandyan din. Kaya para sa akin, it's all worth it talaga. Pero sabi ko nga, kung bago ka pa napupunta rito, uunahan na kita, talagang mahal manirahan dito sa Toronto, Canada. Kaya kung nakapansin, maraming nag-vlogs na hindi sapat yung isang trabaho lang. Lalo kung sweldo mo is like minimum or $20 an hour, talagang kulang. Kaya mostly, hindi ko naman sinasabi lahat, no? Karamihan sa mga tao dito is may second job. Kasi
mostly yung first sweldo, yung income sa unang job, mostly sa ano lang yan, sa mga pambayad sa apartment, insurance, mga gastusin dito. Tapos yung, syempre nagkapadala ka pa sa Pilipinas. Tapos yung pangalawang job mo, doon naman gagaling yung savings mo. Ang pamumuhay dito is, real talk lang tayo, tough talaga. Hindi ganun kasimple, talagang dadaan ka sa butas ng karayom, pagod, puyat, talagang yung mga challenges, marami talaga. Pero, pag masipag ka lang dito, madiskarte, hindi ka magastos, tsaka marunong ka sa buhay, at nagtutulungan kayo mag-asawa sa gawain sa trabaho, sa mga paghahatid sa bata sa school and so on, hindi mareklamo, tapos lagi ka nananalangin, talagang maganda pa rin dito sa Toronto, Canada. Mahirap sa una, pero pag nakapag-adjust ka, it's still worth it dito sa Toronto, Canada. Kami rin umaalis dito sa Canada kasi iba lumilipat ng bansa. May mga kaibigan ako from here sa Canada, nagpunta sila sa US at napansin nila mas magaan ang buhay nila ron, hindi rin ganun kalaki ang tax, sabi nila. Tapos nakakuha agad sila ng bahay. Iba naman bumalik sa Singapore, iba kung kakilala naman nagbalik sa Dubai, iba naman umuwi ng Pilipinas. Kasi siyempre pag hindi ka na masaya sa isang lugar, hindi ka na satisfied sa serbisyo, sa nakikita mo, hindi ka nakakaipon, sabi mo puro gastos, break even lang yung kita. So yung iba nagdesisyon talaga na umalis ng Canada. Pero sabi ko nga, iba-iba naman yung mindset ng tao. Ako, for me, dito masaya pa naman ako sa Canada. Kahit talagang ito real talk lang tayo, talagang mag-gastos talaga dito na pag sumweldo ka, akala mo sobrang laki ng pera mo, pero after few days, pag natanggal mo na yung bayad sa rent ng apartment mo, or kung may mortgage ka na bahay, tapos yung mga insurance, tapos yung foods, kung ano-ano pang mga bayarin, talagang medyo maliit lang talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga vlog sa sinasabi mahal ang mga pamumuhay dito sa Canada, especially dito sa Toronto, is talagang totoo yun. Kaya sabi sa inyo, marami dito mga 2 to 3 jobs talaga. Kasi pag isa lang ang trabaho, makakasurvive, pero hindi naman maganda na nandito ka just to survive. Dapat nandito ka to save money, to have a better life, better future. Kasi kung everyday's survival mode lang tayo, hindi maganda. Yung iba na amoy ng Pilipinas, nagpunta sa ibang lugar uli, sa ibang bansa, talagang hindi kaya yung sistema na gano'n na ayaw na mag-double job. Parang sabi nila, sapat-sapat lang daw yung sweldo. So, para sa kanila, hindi para sa kanila yung bansang Canada. So, iba umuwi talaga. Kaya ang goal ko dito, sabi ko, mag-ipon. Kasi dito, totohanan tayo Pag dito sa Canada, wala kang pera, kawawa ka talaga dito. Kawawa ka talaga dito. Kasi dito, kahit may sakit ka, minsan kailangan magtrabaho kasi may bills na dumalakad talaga. Walang katapos ang bills dito. Kahit hanggang magretiro ka, may babayaran ka dito. Yan ang katotohanan. Kaya dito, talagang diskarte ang labanan. Mag-ipon na mag-ipon. Huwag pairali ng yabang and live within your means. Dapat alam mo yung needs and wants mo. Or else, mauubos ka rito kakagastos. Ang ending, wala kang ipon. Tatanda ka na wala kang savings. Yan ang masakit. Dapat mahalin mo ang sarili mo, mag-ipon, mag-save, mag-invest. Kasi
Kasi hindi hawang panahon malakas ka, hindi hawang panahon ganyan ang kita mo. Time will come, tatanda ka, hihina ka, magkakasakit ka. So, dapat